Digmaang Kristero, nakilala rin bilang rebelyon ng Kristero o La Kristiyada, ay isang malawakang laban sa gitna ng kanlurang Mehiko mula ika-3 ng Agosto 1926 hanggang ika-21 ng Hunyo 1929 bilang tugon sa pagpapatupad ng mga sekulurista at anti-clerical na mga artikulo ng Konstitusyon ng 1917 nang si Calles at ang kanyang grupo ay umupo sa kapangyarihan noong 1924. Naniwala ang administrasyon na hinahamon ng simbahan ang kanilang mga revolusyonaryong inisyatiba at legal na batayan at nagpasya na mahigpit na ipatupad ang mga sekuluristang artikulo ng konstitusyon upang harapin ang impluwensya ng simbahan. Ipinatupad ang mga batas upang isakatuparan ang mga probisyon ng konstitusyon na nagpasimula ng 10 taong digmaan pangrelihiyon kung saan libo-libong armadong sibilyan ang pinatay ng hukbong sandatahan ng Mehiko. May ilan na inilarawan si Calles bilang lider ng isang estadong atiyesta at ang kanyang programa bilang isang hakbang upang puksain ang relihiyon sa Mehiko. Mahigpit na ipinapatupad ni Calles ang mga batas laban sa mga pari sa buong bansa at nagdagdag pa ng sarili niyang mga batas laban sa mga pari. Noong Hunyo 1926, nilagdaan niya ang batas para sa pagsasaayos ng Kodigo Penal na tinawag na Calles Law. Nagbigay ito ng mga tiyak na parusa laban sa mga pari at individual na lumalabag sa mga probisyon ng 1917 konstitusyon. Halimbawa, ang mga pare na bumabatikos sa gobyerno ay maaaring makulong ng 5 taon. Ang ilang estado ay nagpatupad ng kanilang sariling mga hakbang laban sa simbahan. Nagpatupad rin ang Chihuahua ng isang batas na nagpapahintulot lamang sa isang pari na magsilbi sa lahat ng Katoliko sa estado. Upang makatulong sa pagpapatupad ng batas, inagaw ni Calles ang mga ari-arian ng simbahan, pinalayas ang lahat ng dayuhang pare at isinara ang mga monasteryo, kumbento at paaralang relihiyoso. Bilang tugon sa mga hakbang, nagsimulang palakasin ng mga organisasyong Katoliko ang kanilang paglaban. Ang pinakamahalagang grupong Katoliko ay ang National League for the Defense of Religious Liberty na itinatag noong 1924 na sinamahan ng Mexican Association of Catholic Youth na itinatag noong 1913 at ng Popular Union, isang partidong pampolitika ng Katoliko na itinatag noong nakaraang taon. Noong 1926, pinalala ni Calles ang tensyon laban sa mga klero sa pamamagitan ng pag-utos na ipasara ang lahat ng lokal na simbahan sa loob at paligid ng Jalisco. Ang mga lugar ng pagsamba ay nananatiling nakasara sa loob ng 2 taon. Noong ika-14 ng Hulyo, sinuportahan ng mga obispo ng Katoliko ang mga plano para sa isang ekonomikong boycott laban sa gobyerno na partikular na epektibo sa kanlurang sentral sa Mehiko. Ang iba pang mga estado na nakita ng maliit na pag-aalsa ay ang mga sumusunod: Oaxaca, Colima, Sonora at Nayarit. Tumigil ang mga Katoliko sa mga lugar na iyon sa pagpunta sa mga sinihan at dula at paggamit ng pampasaherong sasakyan, at tumigil ang mga guro ng Katoliko sa pagtuturo sa mga sekular na paaralan. Ang lumalalang hidwaan ay nakakuha ng atensyon ni Pope Pius XI na naglabas ng isang serye ng mga papal encyclical mula 1925 hanggang 1937. Noong ika-18 ng Disyembre 1926,
Inilabas niya ang Enequis Afflectis upang kundinahin ang marahas na pag-uusig sa mga paring Katoliko sa Mexico. Sa kabila ng mga pangako ng gobyerno, nagpatuloy ang pag-uusig sa simbahan. Bilang tugon, naglabas si Pope Pius ng Acerba Anime noong 29 ng Setyembre 1932. Hiningi ng mga obispo na amyendahan ang mga salungat na artikulo ng konstitusyon. Si Pope Pius XI ay tahasang inaprubahan ang plano. Itinuturing ng gobyernong kalis ang aktivismo ng mga obispo bilang sedisyon at marami pang simbahan ang ipinasara. Noong Setyembre 1926, ang Episkopate ay nagsubmit ng isang panukala upang amendahan ang konstitusyon, ngunit tinanggihan ito ng Kongreso ng Mexico noong 22 ng Setyembre. Noong ika-3 ng Agosto, 4 na araw pagkatapos ipatupad ang batas kalis sa Guadalajara, Jalisco, humigit kumulang 400 na armadong Katoliko ang nagkulong sa simbahan ng Nuestra Señora de Guadalupe. Nagpalitan sila ng putok ng baril ng mga tropang federal at sumuko nang maubusan sila ng bala. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng Konsulado ng Amerika, nagresulta ang labanan sa 18 patay at 40 sugatan. Kinabukasan, sa Suhayo, Michoacan, 240 na sundalong gobyerno ang sumalakay sa simbahan ng parokya. Ang pari at ang kanyang bispo ay napatay sa sumunod na karahasan. Noong ika-14 ng Agosto, nagsagawa ang mga ahente ng gobyerno ng isang paglilinis sa kabanata ng Chalchihuetes, Zacatecas ng Association of Catholic Youth at pinatay ang kanilang espiritual na tagapayo, si Ama Luis Batis Sainz. Ang pagbitay ay nagdulot ng isang grupo ng mga magsasaka na pinamumunuan ni Pedro Quintanar na sakupin ang lokal na kaban ng bayan at ideklara ang kanilang sarili na nag-aaklas. Sa rurok ng pag-aaklas, hawak nila ang isang rehiyon na kinabibilangan ng buong hilagang bahagi ng Jalisco. Si Luis Navarro Origel, alkalde ng Penjamo, Guanajuato, ang nanguna sa isa pang pag-aalsa noong ika-28 ng Setyembre. Ang kanyang mga tao ay natalo ng mga federal na tropa sa bukirin sa paligid ng bayan, ngunit umatras sila sa mga bundok kung saan sila nakipagdigma gerilya. Bilang suporta sa dalawang gerilya na angkan ng Apache, ang mga Chavez at Trujillo ay tumulong sa pagsmagol ng mga armas, munisyon at supply mula sa estado ng New Mexico sa USA. Sinundan ito ng isa pang pag-aaklas noong ika-29 ng Setyembre sa Durango na pinangunahan ni Trinidad Mora at isang rebelyon noong ika-4 ng Oktubre sa Timog, Guanajuato na pinangunahan ni dating General Rodolfo Gallegos. Parehong nagpatupad ng mga taktika ng gerilya ang mga lider ng rebelde dahil hindi kayang tapatan ng kanilang mga puwersa ang mga tropang federal. Samantala, ang mga rebelde sa Jalisco, partikular sa rehiyon Hilagang Silangan ng Guadalajara, tahimik na nagsimulang magtipon ng mga puwersa. Pinangunahan ng 27 taong gulang na si Rene Capistran Garza, ang pinuno ng Mexican Association of Catholic Youth, ang rehiyon na magiging pangunahing pokus ng rebelyon. Ang formal na rebelyon ay nagsimula noong 1 ng Enero 1927 sa pamamagitan ng isang manifesto na ipinadala ni Garza. Idiniklara nito na ang oras ng labanan
ay tumunog at ang oras ng tagumpay ay para sa Diyos. Sa deklarang ito, ang estado ng Jalisco na tila tahimik mula ng pag-aalsa sa simbahan ng Guadalajara ay sumabog. Ang mga pangkat ng mga rebelde na kumikilos sa rehiyon ng Los Altos sa hilagang silangan ng Guadalajara ay nagsimulang sakupin ang mga nayon at kadalasang armado lamang ng mga sinaunang musket at pamalo. Ang mga rebelde ay may kakulangan sa mga supply ng lohistika at umaasa lamang ng husto sa mga feminine brigades of St. Joan of Arc at mga pag-atake sa mga bayan, tren at rancho para makakuha ng pera, kabayo, bala at pagkain. Sa kabaliktaran, ang gobyerno ni Calles ay binigyan ng armas at bala ng gobyerno ng Amerika sa kalaunan ng digmaan. Sa hindi bababa sa isang laban, nagbigay ng suporta sa himpapawid ang mga Amerikanong peloto para sa hukbong federal laban sa mga rebelde ng Cristero. Hindi sineryoso ng gobyerno ni Calles ang banta sa simula. Ang mga rebelde ay nagtagumpay laban sa mga agrirista, isang rural na milisya na nirecruit sa buong Mexico, at ang mga puwersa ng social defense, ang lokal na milisya. Ngunit sa simula ay palaging natalo ang mga regular na tropang federal na nagbabantay sa mga pangunahing lungsod. Ang hukbong federal noon ay may 79,759 na lalaki. Nang ang komandante ng federal sa Jalisco, si General Jesus Pereira, ay lumipat sa mga rebelde, nagpadala siya ng telegrama sa punong himpilan ng hukbo na mas kaunti itong isang kampanya kaysa isang pangangaso. Ang damdaming iyon ay pinanatili ni Calles, isang litrato ng mga opisyal at ang miyembro ng pamilya mula sa Cristero Castañon sa unit ng labanan. Gayunpaman, ang mga rebelde ay nagplano ng kanilang mga laban ng medyo maayos. Isinalang-alang ng karamihan sa kanila ay may kaunti o walang karanasan sa militar. Ang pinakamatagumpay na mga lider ng rebelde ay sina Jesus Degollado, isang parmasyutiko, Victoriano Ramirez, isang manggagawa sa rancho at 2 pari, sina Aristeo Pedrosa at Jose Reyes Vega. Si Reyes Vega ay kilala at tinawag siya ni Cardinal Davila na isang mamamatay tao na may pusong itim. Hindi bababa sa 5 pare ang kumuha ng armas at marami pang iba ang sumuporta sa kanila sa iba't ibang paraan. Ang Episkopado ng Mexico ay hindi kailanman opisyal na sumuporta sa rebelyon, ngunit nanatili si Obispo Jose Francisco Orozco ng Guadalajara kasama ng mga rebelde. Bagaman formal niyang tinanggihan ang mga armadong rebelyon, ayaw niyang iwanan ang kanyang mga tupa. Noong ika-23 ng Pebrero 1927, tinalo ng mga Cristero ang mga tropang federal sa kauna-unahang pagkakataon sa San Francisco del Rincon, Guanajuato. Sinundan ng isa pang tagumpay sa San Julian, Jalisco. Gayunpaman, mabilis silang nagsimulang matalo sa harap ng mas mataas na puwersang federal, umatras sa mga liblib na lugar at patuloy na tumakas mula sa mga sundalong federal ng Mexico.